Okay, let's move on to the first key strategy, optimize your Facebook page. Ito po ang unang hakbang para mas madali tayong mahanap at makakonect sa mga potential followers. Ang goal dito is to make sure na kapag napuntahan nila ang page natin, solid agad ang impression nila. So paano natin ito gagawin? Una, dapat po malinaw at high quality ang inyong profile picture at cover photo. Usually, ito ang unang napapansin ng mga tao kapag bumisita sila sa page natin. Kung business page po ito, mas maganda kung logo ng business ang profile picture para madali kayong makilala. Ang cover photo naman, pwede pong maglagay ng image na nagpapakita ng produkto o serbisyo nyo or kahit announcement ng ongoing promotions. Pangalawa, siguraduhin na kumpleto ang inyong About section. Huwag natin sayangin ang space na ito. Dito nyo ilalagay ang maikli pero engaging na description ng page ninyo. Be clear kung ano ang purpose ng page. Kung business, ilagay kung anong products or services ang ino-offer. Kung personal page or blog, sabihin kung ano ang theme or niche ng content nyo. Mas madali kayong mahahanap kapag malinaw ang details na nakalagay dito. Pangatlo, huwag kalimutang i-update ang contact details at website link. Kapag madali kayong ma-reach ng audience, mas credible ang page nyo at may mas malaking chance na mag-follow sila. And lastly, maglagay po tayo ng call to action button. Kung business kayo, pwedeng shop now, contact us, or learn more. Napaka-importante po nito kasi ito ang next step na pwede nilang gawin kapag interesado na sila sa page niyo. Remember po, ang goal ng optimization ay para maging madali, clear, at professional ang dating ng page natin. Mahalaga po na nakikita ng mga tao na seryoso tayo sa ginagawa natin para mas madali silang magtiwala at mag-follow. So, with that said, optimize na natin ang mga Facebook pages natin and let's move on to the next strategy. Next strategy po is post engaging content. Hindi lang po sapat na basta-basta mag-post, ang importante ay paano magre-react at makikipag-engage ang mga tao sa content natin. Una, mix and match po tayo ng iba't ibang types of content. Huwag puro text posts lang or puro pictures. Gumamit tayo ng images, videos, at text na may value para sa audience natin. For example, kung may product kayo, pwede po kayong mag-post ng behind-the-scenes videos or testimonial photos mula sa mga satisfied customers. Kung influencer kayo, pwede kayong gumawa ng engaging questions or inspirational posts na madaling makakonect sa audience. Pangalawa, dapat nakafocus tayo sa content na nagre-resonate sa target audience natin. Paano natin malalaman? Kailangan kilalanin natin sila, ano ang interests nila, ano ang problems or pain points na hinahanapan nila ng solusyon. Kapag nakaaliin ang content natin sa needs ng audience, mas malaki ang chance na mag-comment, mag-share, or mag-like sila. Pangatlo, huwag matakot mag-experiment. Sa social media, mahalaga ang creativity. Mag-try tayo ng iba't ibang post formats at styles para makita kung ano ang mas gusto ng followers natin. Pwede kayong mag-post ng funny memes, educational videos, or inspirational quotes. Iba't ibang klase ng content ang pwede nating i-test para malaman kung alin ang pinakagusto ng audience. Isa pang tip, gumamit tayo ng visuals na eye-catching. Kapag maganda ang visuals, mas madali itong mapansin sa newsfeed ng mga tao. Pwede kayong gumamit ng mga tools tulad ng Canva para gumawa ng professional-looking images kahit hindi kayo graphic designer. At panghuli, lagi tayong mag-focus sa value ng content. Laging isipin, ano bang makukuha ng audience ko sa post na ito? Pwedeng information, entertainment, or inspiration. Kapag valuable ang content natin, mas malaki ang chance na ma-engage sila at eventually mag-follow sa page natin. So, ang key takeaway po dito ay hindi lang tayo basta post ng post. Kailangan natin ng strategy at tamang approach sa content creation para mas lalong ma-engage ang audience at lumaki ang followers natin. Excited na ba kayo sa next tip? Let's move on to the next slide. Alright, our next strategy is consistent posting schedule. Ito po yung isa sa mga madalas na nakakalimutan pero super critical para sa growth ng Facebook page natin. Una, bakit mahalaga ang consistent posting? Imagine nyo na lang po na para tayong nag-operate ng isang physical store. Kung bukas lang tayo minsan-minsan, hindi laging alam ng customers kung kailan tayo available.
Same thing with social media, kailangan consistent tayo para laging may bagong content ang followers natin to engage with. Kung bigla tayong titigil sa pagpo-post, mababawasan ang interest nila at worst, baka makalimutan pa tayo ng audience natin. Consistency builds momentum. Ibig sabihin, kung laging may content, mas nagiging active din ang interaction ng audience natin. So, ano ang dapat nating gawin? Isa, planuhin ang posting schedule. Gumawa po tayo ng content calendar para alam nyo na in advance kung ano ang ipopost nyo at kailan. Pwedeng weekly or monthly plan. Dito nyo po masisigurado na hindi kayo nawawala ng ideas at nakakasunod kayo sa schedule. Dalawa, gamitin ang Facebook Insights. Baka hindi nyo pa alam, pero makikita nyo sa Facebook Insights kung anong oras pinaka-active ang mga followers nyo. Ito po ang best time para mag-post. Kung consistent kayo na mag-post during peak times, mas marami kayong maaabot na tao. Tatlo, huwag i-overwhelm ang audience. Pero paalala lang, hindi ibig sabihin ng consistent ay magpo-post kayo every hour. Kailangan balance, huwag masyadong marami at huwag masyadong konti. Sa Facebook, pwede pong mag-post ng 1 to 2 times per day. Sapat na yan para hindi ma-spam ang audience natin. 4. Use scheduling tools. Kung busy po kayo at hindi kayang mag-post manually, pwede po kayong gumamit ng scheduling tools tulad ng Facebook's own Creator Studio or third-party tools like Buffer or Hootsuite. Gagawa lang kayo ng posts in advance, then schedule kung kailan siya ilalabas. Malaking tulong ito para hindi na natin kailangan mag-post manually araw-araw. Ang pinaka-key takeaway po dito ay discipline. Kapag nasanay tayong mag-post consistently, makikita nyo rin na may resulta ito. Tandaan, consistency builds trust at mas nakaka-attract ng organic followers. So, ready na ba kayo para mag-commit sa consistent posting schedule? Let's move on to the next strategy.